Amos, unang kabanata. Ang mga salita ni Amos na nasa gitna ng mga pastor sa Tekoa na nakita niya tungkol sa Israel ng mga kaarawan ni Uzziah na hari sa Juda at ng mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel na 2 taon bago lumindol. At kaniyang sinabi, ang Panginoon ay aangal mula sa Sion at sisigaw ng kaniyang tinig mula sa Jerusalem at ang mga pastulan ng mga pastor ay mananambitan at ang taluktok ng Carmelo ay matutuyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Damasco, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya, sapagkat kanilang giniik ang galaad ng panggiik na bakal. Ngunit aking susuguin ang isang apoy sa loob ng bahay ni Hazael, at susupukin niyaon ang mga palasyo ni Ben-Hadad, at aking iwawasak ang halang ng Damasco, at aking ihihiwalay ang mananahan mula sa libis ng Aven, at siyang humahawak ng setro mula sa bahay ng Eden. At ang bayan ng Syria ay papasok sa pagkabihag hanggang sa Tyre, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Gaza, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya, sapagkat kanilang dinalang bihag ang buong bayan upang ibigay sa Edom. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng Gaza, at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon. At aking ihihiwalay ang mananahan mula sa Asdod, at siyang humahawak ng setro mula sa Ascalon, at aking ipipihit ang aking kamay laban sa Ekron, at ang nalabi sa mga Filisteo ay malilipol, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Tiro, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya. Sapagkat kanilang ibinigay ang buong bayan sa Edom, at hindi inalala ang tipan ng pagkakapatiran. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng Tiro at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Edom, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya, sapagkat hinabol niya ng tabak ang kaniyang kapatid at ipinagkait ang buong habag at ang kaniyang galit ay laging nanglilipol at taglay niya ang kaniyang puot magpakailanman. Ngunit magsusugo ako ng isang apoy sa Teman at susupukin niyaon ang mga palasyo sa Bozrah. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng mga anak ni Ammon, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanila, sapagkat kanilang pinaluwa ang bituka ng mga babaeng nagdadalang tao sa Galaad upang kanilang mapalapad ang kanilang hangganan. Ngunit aking papagniningasin ang isang apoy sa kuta ng Rabbah at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon na may hiyawan sa kaarawan ng pagbabaka, na may bagyo sa kaarawan ng ipo-ipo. At ang kanilang hari ay papasok sa pagkabihag, siya at ang kaniyang mga prinsipe na magkakasama, sabi ng Panginoon. 2 kabanata, ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Moab, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya, sapagkat kaniyang sinunog ang mga buto ng hari sa Edom na pinapaging apog. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa Moab, at susupukin niyaon ang mga palasyo ng Cherioth, at ang Moab ay mamamatay na may kaingay, may hiyawan, at may tunog ng pakakak. At aking ihihiwalay ang hukom sa gitna niyaon, at papatayin ko ang lahat na prinsipe niyaon na kasama niya, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Juda, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya. Sapagkat kanilang itinakuwil ang kautusan ng Panginoon, at hindi iningatan ang kaniyang mga palatuntunan, at iniligaw sila ng kanilang mga pagbubulaan, ayon sa inilakad ng kanilang mga magulang. Ngunit magsusugo ako ng isang apoy sa Juda, at susupukin niyaon ang mga palasyo ng Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Israel, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya. Sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak, at ang mapagkailangan sa 2 paang panyapak, na iniimbot ang alabok sa lupa na nasa ulo ng dukha, at inililiko ang lakad ng maamo, at ang magama ay sumisiping sa isang dalaga, upang lapastanganin ang aking banal na pangalan. At sila'y nangahihiga sa tabi ng lahat na dambana sa ibabaw ng mga kasuutang sangla, at sa bahay ng kanilang Diyos ay nagsisiinom ng alak ng mga multa. Gayon may nililipol ko ang Amoreo sa harap nila, na ang taas ay gaya ng taas ng mga sedro, at siya ay malakas na gaya ng mga ensina. Gayon may nilipol ko ang kaniyang bunga sa itaas,
at ang kaniyang mga ugat sa ilalim. Iniyahon ko rin kayo sa lupain ng Ehipto at pinatnubayan ko kayong 40 taon sa ilang upang ariin ninyo ang lupain ng Amoreo. At nagbangon ako sa inyong mga anak ng mga propeta at sa inyong mga binata ng mga Nazareo. Di ba gagayon, o kayong mga anak ng Israel, sabi ng Panginoon. Ngunit binigyan ninyo ang mga Nazareo ng alak na maiinom at inutusan ninyo ang mga propeta na sinasabi, huwag kayong manganghuhula. Narito, aking huhutukin kayo sa inyong dako na gaya ng isang karong nahuhutok na puno ng mga bigkis. At ang pagtakas ay mapapawi sa matulin, at ang malakas ay hindi makaasa sa kaniyang kalakasan. Ni ang makapangyarihan man ay makapagliligtas sa sarili. Ni makatitindig man siyang humahawak ng busog, at siyang matulin sa paa ay hindi makaliligtas. Ni siya mang nakasakay sa kabayo ay makaliligtas. At siya na matapang sa mga makapangyarihan ay tatakas na hubad sa araw na yaon, sabi ng Panginoon. 3 kabanata. Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak ni Israel, laban sa buong angkan na aking iniyahon mula sa lupain ng Ehipto, na sinasabi, kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa, kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ninyong kasamaan. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Uungal baga ang leon sa gubat kung wala siyang huli? Sisigaw baga ang batang leon sa kaniyang yungib kung wala siyang huling anuman? Malalaglag baga ang ibon sa silo sa ibabaw ng lupa nang walang silo sa kaniya? Lulukso baga ang panghuli mula sa lupa at walang nahuling anuman? Tutunog baga ang pakakak sa bayan at ang bayan ay hindi manginginig? Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Ang leon ay umungal, sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsalita, sinong hindi manghuhula? Ihayag ninyo sa mga palasyo sa Asdod at sa mga palasyo sa lupain ng Ehipto at inyong sabihin, magpipisan kayo sa mga bundok ng Samaria at inyong masdan kung anong laking ingay ang nandoon at kung anong pahirap ang nasa gitna niyaon. Sapagkat hindi sila marunong magsigawan ng matuwid, sabi ng Panginoon, na nag-iimbak ng pangdadahas at pagnanakaw sa kanilang mga palasyo. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kaaway ay paririto sa palibot ng lupain, at kaniyang ibabagsak ang lakas mo sa iyo, at ang iyong mga palasyo ay sasamsaman. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong inaagaw ng pastor sa bibig ng leon ang 2 hita o ang 1 putol ng tainga, gayon ililigtas ang mga anak ni Israel na nangaupo sa Samaria sa sulok ng hiligan at sa mga sidang koltsyon ng higaang malaki. Dinggin ninyo at patotohanan ninyo laban sa sangbahayan ni Jacob, sabi ng Panginoong Diyos, ng Diyos ng mga hukbo. Sapagkat sa araw na aking dadalawin ang mga pagsalangsang ng Israel sa kaniya, aking dadalawin din ang mga dambana ng Bethel, at ang mga sungay ng dambana ay mahihiwalay at malalaglag sa lupa. At aking sisirain ang bahay na pangtaginaw na kasabay ng bahay na pangtaginit, at ang mga bahay na garing ay mga wawala, at ang mga malaking bahay ay magkakawakas, sabi ng Panginoon. 4 kabanata, dingin ninyo ang salitang ito, o mga baka ng Basan na nanga sa bundok ng Samaria, na nagsisipighati sa mga dukha, na nagsisigipit sa mga mapagkailangan, na nangagsasabi sa kanilang mga Panginoon, dalhin ninyo rito at ating inumin. Ang Panginoong Diyos ay sumumpa sa pamamagitan ng kaniyang kabanalan na narito, ang mga kaarawan ay darating sa inyo, na kanilang huhulihin kayo ng mga taga ng bingwit, at ang nalabi sa inyo ay ng mga pamingwit. At kayo'y magsisilabas sa mga sira na bawat isa'y tuloy-tuloy, at kayo'y magpapakatapon sa Harmon, sabi ng Panginoon. Magsiparon kayo sa Bethel, at magsisalangsang kayo sa Gilgal, at paramihin ninyo ang pagsalangsang, at inyong dalhin ang inyong mga hain tuwing umaga, at ang inyong mga 10 bahagi tuwing 3 araw. At kayo'y maghandog ng hain ng pasasalamat na may lebadura, at kayo'y magahayag ng kusang mga handog at inyong itanyag, sapagkat ito'y nakalulugod sa inyo, o ninyong mga anak ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. At binigyan ko naman kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga bayan, at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako, gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. At akin namang pinigil ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na, at aking pinaulan sa isang bayan, at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Isang bahagi ay inulanan, at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo.
Sa gayoy 2 o 3 bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig at hindi nangapawi ang uhaw. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag. Ang karamihan ng inyong mga halaman at ng inyong mga ubasan at ng inyong mga igusan at ng inyong mga olibuhan ay nilipol ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak at dinala ko ang inyong mga kabayo. At aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo'y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel. At yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Sapagkat narito siyang nagaanyo ng mga bundok at lumilikha ng hangin at nagpapahayag sa tao kung ano ang kaniyang pag-iisip, na nagpapadilim ng umaga at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay siya niyang pangalan. 5 kabanata, dinggin ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo, o sangbahayan ni Israel. Ang dalaga ng Israel ay nabuwal, siya ay hindi na magbabangon pa, siya ay nahagis sa kaniyang lupain, walang magbangon sa kaniya. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan na lalabas na 1,000 maiiwang 100, at ang lalabas na 100 ay maiiwang 10 sa sangbahayan ni Israel. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel ni magsipas man sa Gilgal, at huwag kayong magsidaan sa Beerseba, sapagkat walang pagsala ang Gilgal ay papasok sa pagkabihag at ang Bethel ay mauuwi sa wala. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay, baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sangbahayan ni Jose at supukin niyaon, at sa Bethel ay walang makapapatay niyaon. Kayong nagpapaging ajenjo sa kahatulan at nagwawaksi ng katuwiran sa lupa. Inyong hanapin ang lumikha ng mga Pleiades at ng Orion, at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga, pinapagdilim ang araw sa pamamagitan ng gabi. Yaong tumatawag sa tubig sa dagat at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa, Panginoon ang siya niyang pangalan. Yaong nagdadala ng biglang kabuwalan sa malakas, na anupat ang pagkasira ay dumarating sa katibayan. Kanilang kinapupuutan ang nananaway sa pintuang bayan at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matuwid. Palibhasa nga't inyong niyayapakan ng dukha at inyong hinihingan siya ng trigo, kayo'y nangagtayo ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo tatahanan. Kayo'y nangagtanim ng mga maligayang ubasan, ngunit hindi kayo magsisiinom ng alak niyaon. Sapagkat talastas ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalangsang at kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan, kayong nagsisidalamhati sa ganap na kinukunan ninyo ng suhol at inyong inililigaw sa kanilang matuwid ang mapagkailangan sa pintuang bayan. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon, sapagkat masamang panahon. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo'y mga buhay. At sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo ay sasa inyo gaya ng inyong sinasabi. Inyong kapuotan ng masama at ibigin ng mabuti at kayo'y mangagtatatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo ng Panginoon. Panaghoy ay sa lahat na daan, at sila'y mangagsasabi sa lahat na lansangan, sa Aba, sa Aba. At kanilang tatawagin ang mangbubukid sa pananambita, at ang lahat na bihasa sa pananaghoy sa pagtaghoy. At sa lahat ng ubasan ay magkakaroon ng panaghoy, sapagkat ako'y daraan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Sa Aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon at isang oso ang sumasalubong sa kaniya, o pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kaniyang kamay sa pinid at isang ahas ang tumutuka sa kaniya. Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan, na totoong madilim at walang ningning? Aking kinapupuutan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin. Ni akin mang kalulugdan ang mga handog
tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop. Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, sapagkat hindi ko diringgin ang tinig ng iyong mga biola, kundi bumugso ang katarungan na parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na agos. Nagdala baga kayo sa akin ng mga hain at ng mga handog sa ilang na 40 taon o sangbahayan ni Israel? O, inyong pinasa ng tabernakulo ng inyong hari at ang dambana ng inyong mga larawan, ang bituin ng inyong Diyos na inyong ginawa para sa inyong sarili. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Ika-6 na kabanata. Sa aba nila na nangagwawalang bahala sa Sion at nila na mga tiwasay sa bundok ng Samaria na magigiting na lalaki sa mga pangulong bansa ng mga pinagsasadya ng sangbahayan ni Israel. Magsidaan kayo sa Kalne at inyong tingnan at mula roon ay magsiparoon kayo sa Hamath na malaki. Kung magkagayoy magsibaba kayo sa Gath ng mga Filisteo, magaling baga sila kaysa mga kahariang ito? O malaki baga ang kanilang hangganan kaysa inyong hangganan? Kayong nangaglalayo ng masamang araw at nangagpapalit ng likmuan ng karahasan, na nangahihiga sa mga higaang garing at nagsisiunat sa kanilang mga hiligan at nagsisikain ng mga batang tupa na mula sa kawan at ng mga guya na mula sa gitna ng kulungan, na nagsisiawit ng mga pagayong-ayong awit sa tinig ng bayola, na nagsisikatasagan ng kanilang sarili ng mga panugtog ng tugtugin na gaya ni David, na nagsisiinom ng alak sa mga mangkok at nagsisipagpahid ng mga mainam na pabango, ngunit hindi nangahahapi sa pagdadalamhati ng Jose. Sila nga ngayoy magsisiyaong bihag na kasama ng unang nagsiyaong bihag at ang kasayahan nila na nagsisihiga ay mapaparam. Ang Panginoong Diyos ay sumumpa sa kaniyang sarili, sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga hukbo. Aking kinayayamutan ang karilagan ng Jacob at aking kinapupuutan ang kaniyang mga palasyo, kaya't aking ibibigay ang bayan 10 ng lahat na nandoon. At mangyayari kung may matirang 10 tao sa isang bahay na pawang mga mamatay. At pagka itataas siya ng amain, makatuwid bagay ng sumusunog sa kaniya upang ilabas ang mga buto sa bahay at sasabihin doon sa nasa pinakaloob ng bahagi ng bahay, may kasama ka pa bagang sinuman? At kaniyang sasabihin, wala. Kung magkagayoy kaniyang sasabihin, tumahimik ka, sapagkat hindi natin mababanggit ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat narito, nag-uutos ang Panginoon, at ang malaking bahay ay magkakasira, at ang munting bahay ay magkakabutas. Tatakbo baga ang mga kabayo sa malaking bato? Mag-aararo baga roon ang sinuman sa pamamagitan ng mga toro? Inyong ang ginagawang kapaitan ng katarungan at adjendyo ang bunga ng katuwiran. Kayong nangagagalak sa isang bagay na walang kabuluhan na nangagsasabi, di baga kami ay nagtaglay para sa amin ng mga sungay sa pamamagitan ng aming sariling kalakasan? Sapagkat narito, aking ititindig laban sa inyo ang isang bansa, o sangbahayan ni Israel, sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga hukbo, at kanilang pagdadalamhatiin kayo mula sa pasukan sa Hamath hanggang sa batis ng Araba. 7 kabanata. Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Diyos, at narito, siya'y lumikha ng mga balang sa pasimula ng huling pagsibol ng suwi, at narito na siyang huling suwi pagkatapos ng mga gapas para sa hari. At nangyari na nang kanilang matapos makain ng pananim sa lupain, akin ngang sinabi, O Panginoong Diyos, isinasamo ko sa iyo na magpatawad ka. Paanong tatayo ang Jacob sapagkat siya'y maliit? Ang Panginoon ay nagsisi tungkol dito, hindi mangyayari, sabi ng Panginoon. Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Diyos, at narito ang Panginoong Diyos ay tumawag upang humatol sa pamamagitan ng apoy, at sinupok ang malaking kalaliman, at susupukin sana ang lupain. Nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoong Diyos, itigil mo, isinasamo ko sa iyo, paanong makatatayo ang Jacob sapagkat siya'y maliit? Ang Panginoon ay nagsisi tungkol dito, ito'y hindi rin mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito siya nagpakita sa akin, at narito ang Panginoon ay nakatayo sa tabi ng isang kuta na ang pagkayari ay ayon sa pabatong tingga, na may pabatong tingga sa kaniyang kamay. At sinabi ng Panginoon sa akin, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang pabatong tingga. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon, narito, ako'y maglalagay ng pabatong tingga sa gitna ng aking bayang Israel. Hindi na ako magdadaan pa sa kanila. At ang mga mataas na dako ng Isaac ay magiging sira,
at ang mga santuaryo ng Israel ay mga hahandusay na wasak. At ako'y babangon na may tabak laban sa sangbahayan ni Jeroboam. Nang magkagayoy, nagsugo si Amasias na saserdote sa Bethel kay Jeroboam na hari sa Israel na nagsasabi, si Amos ay nagbanta laban sa iyo sa gitna ng sangbahayan ni Israel. Hindi mababata ng lupain ang lahat niyang mga salita. Sapagkat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak at ang Israel ay walang pagsalang dadalhing bihag mula sa kaniyang lupain. Sinabi rin ni Amasias kay Amos, O ikaw na tagakita, yumaon ka at tumakas ka sa lupain ng Juda at dooy kumain ka ng tinapay at manghula ka roon. Ngunit huwag ka nang manghula pa sa Bethel sapagkat siyang santuaryo ng hari at siyang bahay-hari. Nang magkagayoy, sumagot si Amos at nagsabi kay Amasias, ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastor at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. Kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan at sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay yumaon, manghula ka sa aking bayang Israel. Kaya't ngayoy dinggin mo ang salita ng Panginoon, yung sinasabi, huwag kang manghula laban sa Israel at huwag mong ihulog ang iyong salita laban sa sangbahayan ni Isaac. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong asawa ay magiging patutot sa bayan at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak at ang iyong lupain ay mababahagi sa pamamagitan ng pising panukat. At ikaw ay mamamatay sa isang lupaing marumi, at ang Israel ay walang pagsalang dadaling bihag mula sa kaniyang lupain. Ika-8 kabanata, ganito nagpakita ang Panginoong Diyos sa akin, at narito ang isang bakol ng bunga ng taginit. At kaniyang sinabi, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang bakol ng bunga ng taginit. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, ang wakas ay dumating sa aking bayang Israel. Hindi na ako daraan pa uli sa kanila. Ang mga awit sa templo ay magiging mga pananambitan sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Diyos. Ang mga bangkay ay magiging marami, sa bawat dako ay tahimik silang itatapon. Pakinggan ninyo ito, o kayong nananakmal ng mapagkailangan at inyong pinagkukulang ang dukha sa lupain, na sinasabi, kailan daraan ang bagong buwan upang tayo'y makapagbili ng gugulain at ang Sabat upang ating mailabas ang trigo? Nagawing munti ang efa at malaki ang siklo at gumawa ng karayaan sa magdarayang timbangan upang ating mabili ng pilak ang dukha at ng 2 paang panyapak ang mapagkailangan at maipagbili ang pinagbitayan sa trigo. Ang Panginoon ay sumumpa alang-alang sa karilagan ng Jacob, tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang alinman sa kanilang mga gawa. Hindi baga manginginig ang lupain dahil dito at mananaghoy ang bawat tumatahan doon? Oo, sasampang buo na gaya ng ilog at mababagabag at lulubog uli gaya ng ilog ng Ehipto. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoong Diyos, na aking palulubugin ang araw sa katanghaliang tapat at aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na araw. At aking papalitan ng panaghoy ang inyong mga kapistahan at taghoy ang lahat ninyong awit at ako'y maglalagay ng kayong magaspang sa lahat na balakang at kakalbuhan sa bawat ulo at aking gagawing gaya ng pagtaghoy sa isang bugtong na anak at ang wakas niyaon ay gaya ng mapanglaw na araw. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Sa araw na yaon ay manglulupaypay sa uhaw ang mga magandang dalaga at ang mga binata. Silang nagsisisumpa sa pamamagitan ng kasalanan ng Samaria at nagsasabi, buhay ang Diyos mo, O Dan, at buhay ang daan ng Beerseba. Sila'y mga bubuwal at kailan may hindi na mga kababangon. 9 na kabanata. Aking nakita ang Panginoon na nakatayo sa tabi ng dambana at kaniyang sinabi, hampasin mo ang mga kapitel upang ang mga tungtungan ay mauga at mga kaputol-putol sa ulo nilang lahat, at aking papatayin ng tabak ang huli sa kanila. Walang makatatakas sinuman sa kanila, at walang makatatanang sinuman sa kanila. Bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula rooy kukunin sila ng aking kamay, at bagaman sila'y sumampa hanggang sa langit, mula rooy ibababa ko sila. At bagaman sila'y magsipagtago sa taluktok ng Carmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon. At bagaman sila'y magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat,
Mula ro'y uutusan ko ang ahas at tutukain niyaon sila. At bagaman sila'y magsipasok sa pagkabihag sa harap ng kanilang mga kaaway, mula roon ay aking uutusan ng tabak at papatayin niyaon sila. At aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. Sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay siyang humihipo ng lupain at natutunaw at lahat na nagsisitahan doon ay magsisitangis at babangong sama-sama na gaya ng ilog at lulubog uli na gaya ng ilog ng Ehipto. Siya na gumawa ng kaniyang mga silid sa langit at kumathan ng kaniyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ng kaniyang pangalan. Di baga kayo'y parang mga anak ng mga taga-Ethiopia sa akin o mga anak ni Israel? Sabi ng Panginoon. Hindi ko baga pinasampa ang Israel mula sa lupain ng Egipto at ang mga Filisteo ay mula sa Captor at ang mga taga-Syria ay sa Chir? Narito, ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian at aking ipapahamak mula sa ibabaw ng lupa. Liban na hindi ko lubos na ipapahamak ang sangbahayan ni Jacob, sabi ng Panginoon. Sapagkat narito, ako'y mag-uutos at aking sasalain ang sangbahayan ni Israel sa gitna ng lahat na bansa, gaya ng trigo na nabitay sa isang bitay, gayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Lahat na makasalanan sa aking bayan ay mga mamatay sa pamamagitan ng tabak na nangagsasabi, ang kasamaan ay hindi aabot sa atin o mauuna man sa atin. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom at ang lahat na bansa na mga tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito. Narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon na aabutan ng mga araro ang mga ani at nang mamimisan ng ubas ang magtatanim ng binhi at ang mga bundok ay papatak ng matamis na alak at lahat na burol ay mga tutunaw. At akin uling ibabalik ang nangabihag sa aking bayang Israel at kanilang itatayo ang mga wasak na bayan at tatahanan nila at sila'y mga guubasan at magsisiinom ng alak niyaon. Magsisigawa rin sila ng mga halamanan at magsisikain ng bunga ng mga yaon. At aking itatatag sila sa kanilang lupain at hindi na sila mabubunot pa sa kanilang lupain na aking ibinigay sa kanila, sabi ng Panginoon mong Diyos.